Praise. Magandang umaga po sa inyo lahat. Purihin ang Panginoong Diyos sa mga testimony na atin po narinig na nagtaas ng pangalan ng ating Panginoon. Special mention lang kay Muhammad. Salamat sa Panginoon dahil sa nagbalik ang aking alaala. Ganyan-ganyan ang katawan ko noon. Nagkasakit lang ako, kaya nagkaganito ako. Mahirap na lang balikan, kaya tanggapin nyo na mga kapatid kung ano sasabihin ko. Pagkatapos po ng ating pong worship ngayon ay kami kasama ang tent makers. Pupunta kami sa FCC Fujairah para mag-celebrate ng second year anniversary. So, hingi lang ako ng favor sa inyo. Batiin natin ang FCC Sharjah ng happy second anniversary. Kukunan ko lang kayo ng video, pagkatapos i-attach ko ito sa aking PowerPoint mamaya para ipakita po sa kanila. So ang sasabihin lamang po natin ay Happy Second Anniversary FCC Fujairah. Ang team nila ay Go and Multiply. Isama na rin po natin ang Go and Multiply, then Thank You, Lord. Okay? Got it, ha? Okay. Testing po muna tayo. Happy Second Anniversary FCC Fujairah. Go and multiply. Thank you, Lord. Okay, practice. 1, 2, ready, go. Happy second anniversary, FCC Fujairah. Go and multiply. Thank you, Lord. Sana pala, nakunan ko na yun. Ano? Practice lang yan. Okay, ha? Pag ganun ko, ay ready, ha? Okay, salamat po ng marami. Mag-aaral po tayo. Ang ating pong pinag-aaralan ay Seek, Pursue, and Conquer for Christ, Study in the Life of Paul. Nasa halos na end na po tayo ng ating pong pag-aaral. Nasa pang-7 na po tayo. No Turning Back, Paul's Single-Minded Devotion. Magsimula tayo sa isang storya, sa isang kasaysayan na hindi naman totoo, isang kwento lamang, pero merong gustong illustrate. Minsan nagkaroon ng meeting sa impyerno at ito ay pinangunahan ni Satanas kasama ang mga demonyo, demonyita, impaktito, lahat ng kanyang mga alipores ay isinama niya. At ang tanong, ang sabi ni Satanas ay ganito, hindi natin kayang pigilan ang mga Kristiyano sa pagbabasa ng Biblia. Hindi rin natin kayang pigilan sila sa pagdalo sa mga pananambahan. Hindi rin natin sila kayang pigilan sa pag-worship sa ating Panginoong Diyos. Pag ito ay nagpatuloy at hindi natin sila naihiwalay kay Jesus, ang mangyayari, patay ang negosyo natin. Kaya ang ginawa niya, umisip sila ng paraan. Ano ang magandang paraan? Siyempre, si Satanas, nakaisip siya ng isang magandang paraan para sa ganon ay ang mga mananampalataya ay mailayo sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya ay, distract them. Distract them. Paano? Sabi ng isang demonyito. Sabi niya, gawin natin silang busy. Paano natin ito gagawin? Kapag sila ay busy na, sila ay malalayo na sa Word of God, sila ay malalayo na sa worship, sila ay malalayo na sa gawain ng Panginoon. Pagkatapos, ang sabi niya, ganito ang gagawin natin. Flood their lives with good things, but not best things. Gagawin natin, pupunuin natin ang kanilang kalendaryo. Ite-tempt natin sila sa kanilang mga career, sa kanilang mga hobbies, endless entertainments, approval of others. At sa ganitong paraan, sila ay magiging busy, mag-overwork sila ng long hours, magkakaroon sila ng maraming mga commitments, magsha-shopping sila, mag-strolling sila, mamamasyal sila, at makakalimutan na nila ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Sa palakpakan ng mga demonyo at ang sabi, napakagandang plano. Kaya, sabing gano'n ni Satanas, ito ang gagawin natin. Make them busy, being under Satan's yoke. Si Apostol Pablo ay hindi ganon, mga kapatid. Alam niya ang kanyang focus. Alam niya, kapag alam mo ang devotion mo, alam mo ang purpose mo, alam mo kung
kung bakit ka pinibigyan pa ng buhay ng ating Panginoong Diyos, fully devoted ka doon. Single-minded devotion. At hindi mo na babalikan ang mga bagay na iniwanan mo na. Ito po ang pag-uusapan po natin. No turning back. Paul's single-minded devotion na nakasulat sa Philippians chapter 3 verses 1 to 14. Ang pag-uusapan po natin, meron po tayong central message ng ating pong pag-aaralan. Knowing Christ is our greatest joy and life's highest calling. Ang tagline po natin, Christ above all, one passion, no turning back. Tatlong bagay ang nais kong dalhin po sa inyo. Past without Christ, pursuit of Christ, and pressing toward the goal. Tingnan po muna natin ang number 1. Past without Christ. Yung nagdaan natin na wala ang ating Panginoong Jesus. Mayroong context yung pinag-uusapan po natin. Ang Philippians chapter 3. Mayroong dong mga Judaizer, ang tawag nila ay Judaizer, na ipinopromote nila ang kanilang relihiyon. At ang sabi nila ay ganito, kapag ka hindi ka tuli o kapag ka ikaw ay hindi sumunod sa kautusan ni Moses, ikaw ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi ka maliligtas. Yun ang kanilang itinuturo. Nakasulat po yan sa chapter 2, verse 3. Tinawag nilang dogs. Dogs. Kasi ang mga Hudyo, kung tawagin ng mga Gentiles dog, binalik lang ni Apostol Pablo. Insult, bilang insult sa kanila. Mga dogs, scavengers kayo. Isa kayo sa pinakabababang uri ng mga hayop. Pangalawa lamang sa baboy. Pero sabi dito mga kapatid, mga false circumcision sila. Sila ay nagwo-worship hindi sa tunay na Diyos. Hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Pero yung pag-worship natin ay from the Spirit. Mga kapatid, ito ang buhay ni Apostol Pablo. Pagkatapos binanggit niya, dati ganyan din ako. Yun ang sinabi niya. Dati, kayo, ganyan din ako. Sabi niya ganon. Pagkatapos binigyan niya yung kanyang mga credentials, yung kanyang spiritual CV, yung kanyang biodata. Kung merong dito na relihiyoso, mas relihiyoso si Apostol Pablo. Pag sinasabi niya doon sa mga tao nandoon, kung kayo, devoted Jew, mas ako. Sapagkat inilatad niya ang kanyang credentials. Inilatad niya ang kanya pong CV. Ito ang sabi niya, ako ay Hebrew of Hebrews, hindi ako mixed race. Kasi mayroong mga Hudyo na nakapagpangasawa ng Samaritan. Mayroong mga, siya hindi. Jew of Jew, Hebrew of Hebrews. Dilinawin ko mamaya from the tribe of Benjamin. Pangalawa, hindi lamang yon, hindi ako ordinaryong Hudyo, ako'y Pharisees. Ang tagapagturo ko, pinakamarunong na tao noong nabubuhay siya, Gamaliel. Ganyan po si Apostol Pablo. Pare sa iyo, strictest. Siya yung, kumbaga sa pinaka-stricto sa pagsunod sa kautusan. Stricto sila. Alam na alam nila. Pagbalik-balik tarin mo ang kautusan, alam nila yan. Stricto po sila. At hindi lang yon, mga kapatid. Lahat ng kalaban ng mga Jewish, ano ginagawa nila? Pinipersecute ni Apostol Pablo. Blameless under the law. Literal meaning ng law. Alam niya, sinusunod niya. Huwag kang titingin sa babae. Huwag kang mangangalo niya. Sinusunod niya yan. Igala mo yung mga matematics. Sinusunod niyang lahat yan, mga kapatid. From the letters. Lahat yun ay ginawa ni Apostol Pablo. Yan ang kanyang credential bilang Hudyo at bilang relihiyosong tao. Linawin ko lang ng kaunti lang. Daanan ko lang ng kaunti. Yung Benjamin. Bakit Benjamin? Kasi nasabit ako dito eh. So, ginawa ko, ay pinag-aralan ko. Bakit sinabi ni Apostol Pablo, bakit proud si Apostol Pablo na tawagin siya from the tribe. 12 yung tribong yan eh. 12 tribo yan. Sabi, ako ay from the tribe of Benjamin. Bakit? Number 1, it means honor and distinction. Sapagkat si Benjamin daw, ni-research ko, totoo nga, si Benjamin lang, mga kapatid, ang ipinanganak sa Promised Land. Wow! Si Benjamin lang, yung 11 ipinanganak outside the Promised Land. Pagkatapos, nung nasa Promised Land na sila, si Benjamin, doon lang siya ipinanganak. Nakaka-proud, ano? Pagkatapos, hindi lang yon, mga kapatid, from the tribe of Benjamin, doon nagmula ang unang hari. Si King Saul. Doon nagmula ang unang hari.
Kaya nga, ang pangalan, hindi pa to yung pangalan ni Apostol Pablo nung una, ano ang pangalan ni Apostol Pablo nung una? Isinunod doon sa unang hari. Kaya proud na proud siya. Kaya i-confront niya yung tingin ko si Apostol Pablo, yung konbinsido na tama yung kanyang sinasabi. Hindi siya nag-aalangan. Kung hindi konbinsido siya, kung natama ang kanyang sinasabi. At alam ng kanilang mga tinuturuan yon. Alam ng mga Judaizer yon. Alam ng mga Hudyong kaharap niya yan. Ito lang yon. Loyalty to the Davidic kingdom. Nagkaroon ng Northern and Southern kingdom. Nahati po yan. Nagkaroon ng 10 tribo sa Northern kingdom. 2 tribo lang sa Southern kingdom. Isa lang ang sumama sa Judah. Sinong tribo to? Benjamin. So, loyalty to the Davidic kingdom. Meron pa pangatlo, location and privilege. Malapit sila doon sa location ng Jerusalem. Kadikit. At actually, mayroong lugar sa Benjamin na sakop ng Jerusalem. At affirmation of pure Jewish lineage. Ibig sabihin nito, mga kapatid, matetrace ni Apostol Pablo even post-exilic. Ibig sabihin, post-exilic, yung iba kasi hindi trace. Pero si Apostol Pablo, natetrace niya ang kanyang lineage na ako ay tunay na Hudyo. Pero lahat ng ito, ano ang ginawa niya? Ginawa niyang basura ng lahat yun. Ginawa niya ay tinapon niyang lahat yun. Ang ginawa niya, mga kapatid, ay lahat ng ito para sa akin. Lahat ng ito, makamit ko lamang ang pinaka na dapat makamit ko sa aking buhay. Ang ginawa ko, lahat ng kanyang credentials, ginawa niya, basura lang to. Walang kabuluhan ang lahat ng ito. At ang ipinalit niya, mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Makamit lang ang ating Panginoong Jesus. I once thought these things were valuable, but now I consider them worthless. Basura. Naging hadlang ito para makilala ko yung tunay na dapat kong makilala. Ito ay ang Panginoong Hesukristo. Worthless lang siya because of what Christ has done. Yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ. Tingnan niyo, mga kapatid, kung ano yung pinalit niya doon sa kanyang religious credentials. Jesus Christ, mayroong nakalagay, infinite value. Pag sinabi mong infinite value, walang katapusang biyaya, walang katapusang grasya ang napala niya. Alam niyo po ba, mga kapatid, kung ano napansin ko kay Pastor Pablo? At ito rin ang ginagawa po, at ito rin ang nararanasan, experience ng iba. Kapag ka life without Christ, nakadepende ka sa mga relihiyon. Kapag meron ka mga bagay na pagtitiwalaan, kasi sabi sa Ecclesiastes, naglagay ang Panginoong Diyos ng eternity sa puso ng tao. Maghahanap yan ng paglilingkuran niya. Maghahanap lahat ng tao. Maghahanap. Kaya nga pati si Steven Spielberg, akala niya merong alien Naghahanap sila ng pwede nilang pagtiwalaan na mas makapangyarihan kaysa sa kanila. Kaya ang ginagawa nila, maaaring ito'y makita sa relihiyon. Maaaring makita sa mga rituals. Anong gagawin nila? Kapag ginawa mo ang isang bagay na ito, kapag ka nag-ritual ka, na ikaw ay lumakad ng paluhod, pinarusahan mo ang sarili mo, lumakad ka sa baga. Meron mga ganoon. Lumalakad ka sa baga, na ikaw ay nag-meditation ka, akala nila, yun ang magdadala sila sa kanila sa langit. Pero ito, sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, life without Christ, at ilalagak mo sa ibang bagay, pagod ka lang. Mapapagod ka lang. Wala kang joy. Wala kang peace. Wala kang assurance. Wala kang katiyakan. Bakit? Nilagay mo sa relihiyon. Yun ang na-experience ni Apostol Pablo. Ang tagal niyang Hudyo. Ang tagal niyang Pariseo. Ang tagal niyang persecutor, pero wala siyang peace. Wala siyang joy sa paglilingkod. Napagod lang siya. Kaya tama si Jesus Christ
Nung sabihin ng ating Panginoong Kristo, lumapit kayo na napapagal at nabibigat ang lubha. Bakit? Ang daming gustong ipagawa ng Hudyo. Ang daming gustong ipagawa ng relihiyon. Pagod na sila. Ganito rin ang sitwasyon ng maraming mga tao ngayon, mga kapatid. Kapag wala si Christ, pagod lang yan, mga kapatid. Wala pong assurance. At impact, mga kapatid, walang pagbabago sa buhay. Ito yung alas ni Apostol Pablo eh. Yung change, yung transformation niya, yung pagbabago na ginawa ni Jesus sa buhay niya, yun ang pinakaalas niya eh. Sapagkat sabi niya, parang sinasabi niya ganito, ang tagal kong Pariseyo, ang tagal kong Hudyo, ang tagal kong sinunod ang kautusan, ang tagal kong naging sabihin natin, tagasunod ni Moses, pero walang pagbabago sa buhay ko. Yun pa din. Wala akong joy, wala akong peace. Pero nung makilala niya si Jesus Christ, mga kapatid, at ipinalit niya doon sa mga bagay na yon, andun ang peace, andun ang joy sa paglilingkod. Pag nakita mo si Apostol Pablo, ibang-iba. Si Apostol Pablo. At meron na siyang assurance. At lalo, higit sa lahat, mga kapatid, nagkaroon ng transformation sa buhay niya. Nagkaroon ng pagbabago sa buhay niya. Napakalaking pagbabago. Sa bawat isa na tumanggap sa ating Panginoong Kristo, ito yung nais ng Panginoong Diyos na maranasan po natin. Yung transformation dahil sa presence ng ating Panginoong Kristo. Ito yung sabi niya ganoon, sa Tagalog, mga kapatid, lahat ng ito ay itinuturing kong basura lang lahat ng ito. Baliwala ang lahat ng ito. Tingnan po natin ang reflection po natin. Meron ba tayo mga bagay na pinanghahawakan pa na naghihinder? Kasi tulad sinabi ko kahapon, hindi pwede na idagdag mo lang si Jesus sa relihiyon mo eh. Hindi pwede. Siya lang dapat. Siya lang, wala na pong iba. Meron ka ba mga bagay na pinangahawakan pa? Meron ka ba mga bagay na gusto pa idagdag sa ating Panginoon? Alisin mo lahat yun. Alisin mo lahat yun. Sapagkat ang kailangan mo lang sa buhay mo ngayon, walang iba kundi si Jesus Christ, yung ating Panginoong Kristo. Maaring religious pride, past success, worldly security, true discipleship requires counting everything as loss compared to Christ. Tingnan po natin ang pangalawa. The pursuit of Christ. Bakit? Ang hirap kong Tagalogin ito. Tagalogin niyo ang pursuit. Sabi sa inyo, hindi niyo matatagalog dun eh. Ibig sabihin nito yung paghahabol. Parang gano'n, ha? Hinahabol mo. Kasi sa wikang Ingles, ang linaw eh. Pursuit. Pagsisikap, ito yung paghahabol eh. Para bang babaeng hinahabol. Pero hindi yun ang talaga meaning niyan. Ibig sabihin, pagsisikap na lalo pang makilala niya si Jesus. Ang haba lang ng pagkakatagalog. Pagsisikap na gumagawa siya ng mga paraan upang lalo pa niyang makilala ang ating Panginoong Kristo. Yun ang ibig sabihin ng pursuit of Christ. Sabi sa 9-11. Tingnan niyo kung ilang beses binanggit ang salitang Christ at yung him at yung his na nire-refer kay Jesus Christ. Sabi po dito mga kapatid, 6 na beses. I found in him not having the righteousness of my own, not comes from the law, but which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. I want to know Christ, yes, to know the power of his resurrection and participation in his sufferings, become like him in his death, and so somehow attaining to the resurrection of the dead. So, nandun yung pursuit of Jesus Christ, pursuit ng ating kay Jesus. Nais niyang lalo pang makilala ang ating Panginoong Kristo. Bakit? Merong ilang kadahilanan. Number 1, sapagkat yung righteousness, hindi niya nakuha sa pagsunod sa utos eh. Hindi niya nakuha yon sa pagsunod sa law. Kasi kaya binigay ang law. Para sa ganun, mamuhay ka na matuwid. By the letter, nasusunod niya. Pero nakita na Apostol Pablo, hindi.
Kaya sabi ni Jesus Christ okay, huwag ka magko-commit ng adultery. Ibig sabihin natin, huwag ka commit, ibig sabihin nun ay nangalunya ka sa babae. Pero si Jesus Christ, iba. Pumasok pa lang sa isip mo, nagkasala ka na. Sabi si Apostol Pablo doon. Doon siya sumabit, mga kapatid. Pagkatapos sabi nga, huwag kang papatay. Pag pinatay mo, sinaksak mo, pinatay mo yan. Commit. Pero sabi nga ni Jesus Christ, hindi. Ano sabi ni Jesus Christ? Sabi, napuot ka lang, pumatay ka na murderer ka na Meron po ba dito mga murderer? Buti na lang, walang kayong kaso ngayon. Pero sa harapan ng hukuman ng ating Panginoon, meron. Pero sa ano natin, wala. Hanggang pinapatay mo na yung tao. Dahil sa utak mo pa lang. Sa babae naman, sa utak mo pa lang ay nagkakasala ka na ng adultery. So, sabi ni Apostol Pablo dito, yung righteousness niya, yung katuwiran, yung pagiging matuwid sa harapan ng ating Panginoon, hindi niya nakamit by obeying the law. By the law, sa pamamagitan ng mga law ni Moses. Sa Romans, ito yung sabi sa Romans, but now, apart from the law, tinan nyo wala yung kautusan, the righteousness of God has been revealed, being witnessed by the law and the prophets, but it is the righteousness of God through faith in Jesus Christ. So, yung righteousness na yon, yung katuwiran na yon, sa harapan ng ating Panginoon, hindi mo makakamit sa pagiging mabuti. Sa pagsunod sa kautusan. Sa pagbibigay sa church. Meron kasi mga naniniwala na sila ay, sabihin natin, magiging matuwid sa harapan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagkakaloob, sa pamamagitan ng pagbibigay. Para sinusuhulan mo ang ating Panginoon. Meron akong online tayo ngayon, pero marami naman mga church na napaglingkuran ako. Meron dyan, ang akala, mga kapatid, kapag ka nakapag-donate ka sa church, wow, isang malaking pogi points yun kay Lord. Meron dyan mga nagdo-donate ng carpet. Carpet. Ang problema, pag umalis yung nag-donate, pati yung carpet, alisin. Meron ganun. Hindi ko alam. Sa church nyo ba, mayroong mga nagdo-donate ng electric pan? Meron. Nakasulat pa yung pangalan doon. At ang sabi sa pastor, dito ako nakaupo, dapat dito lang nakatapat yung electric pan. Meron ganun. Mga silya. Sabi ni Apostol Pablo, lahat ng iyon, mga kapatid, mga ritual, lahat ng iyon, baliwalang lahat yan. Sabi nga sa Biblia, lahat ng ginawa mong kabutihan, maruming basahan lang sa harapan ng ating Panginoon Diyos yan. Baliwalang lahat yan. So anong righteousness lang ang tinatanggap ng ating Panginoon? The righteousness of Christ. Yung righteousness na nagmula lang sa ating Panginoong Hesukristo. Yung ginawa lang ni Jesus. Kaya pag tinitingnan tayo ng ating Panginoon, pinag-generate ko ang AI ng passage. Kapag tinitingnan tayo ng ating Panginoon, ang nakikita niya sa atin, yung si Jesus Christ sa buhay natin. Yung ginawa ni Jesus. Yung kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Yun lang ang nakikita. Dahil kung titingnan ng ating Panginoon, yung sarili natin, lahat nating ginawa, mga kapatid, maruming basahan lang sa akin yan. Maruming basahan lang ang lahat ng yan. Ito rin ang sabi sa wikang Tagalog, 2 Corinthians, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. In Him, only through faith to our Lord Jesus Christ, we will gain the righteousness of God. Wala na pong iba. Hindi ko sinasabi, Pastor, hindi na ako magbibigay sa church. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang sinasabi ko lamang, mga kapatid, kung doon ka umaasa. Pero kung si Jesus ay tinanggap mo sa puso mo, lahat naman ng yun ang saya mong gagawin. Pakikita ko sa inyo mamaya, lahat ng yun gagawin mo para sa Kanya. Lahat ng yun. Maaaring pagbabasa ng Biblia, pag-church, pagbibigay ng carpet, pagbibigay ng electric fan, lahat ng yun ginagawa mo, hindi para sa'yo. Ginagawa mo para sa Kanya. Para paglingkuran siya. Siya ngayon na magiging passion mo.
Siya ngayon ang magiging dahilan kung bakit mo ginagawa ang lahat ng yon. Kaya nga, pursuit of Christ eh. Nais ni Apostol Pablo, ang ginawa ni Apostol Pablo, nais ni Apostol Pablo na maranasan ang katuwiran na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Tingnan po natin ang pangalawa. Isa pang bagay na gusto ni Apostol Pablo in pursuing Christ is knowing Christ intimately. Knowing Christ intimately. Iba yung kakilala mo sa tao, iba yung kakilala mo sa pangalan. Kilala mo si Jesus, lahat naman tayo, kilala si Jesus. Pero yung intimate, iba yun. Iba po yung intimate eh. Para mag-asawa lang yan eh. Sa mag-asawa, maaari magkakilala. Pero alam niyo ba, na mayroong mga mag-asawa na kahit matagal nang nagsasama, mayroon pa rin mga hindi alam sa isa't isa. Hindi alam ang mga favorite food. Kayo ba, alam niyo ang favorite food ng inyong asawa? Alam niyo, ako alam na alam ni Pe. Small group pa yata si Pe. Alam na alam ni Pe ang mag-ano sa akin. Ito na pala. Alam niya kung ano magbibigay ng pagtaas ng aking blood pressure. Iniiwasan niya yun. Iniiwasan niya yun, mga kapatid. So, hindi siya naghahain o hindi niya inaalaw ang mga bagay na makapagpapataas ng aking pong blood pressure. Ano nga ito? Yung ako nagbabayad. Kapag ako nagbabayad, naku, 100, 207, baka mataas pa dun. Mataas pa dun. Pinauubusan ako ng pagkain. Naku, tumataas ang blood pressure ko dyan, mga kapatid. At lalo tigit sa lahat kapag hindi masarap ang luto. Tumataas po ang blood pressure ko dyan. So meron man ganun eh, magkakilala. Pero meron naman, mga kapatid, na hindi magkakilala. Alam natin yan, tinuturo po namin yan sa couples ministry. Kami ni Pe. Ganyan, alam niyo yung pagkakilala mo yung tao, kindatan lang. Oh, ganyan lang kami. Alam niya na yun. Pag ginanyanan niya na ako, alam ko na, maglaba ka na. Alam ko na yun. Oo. Konting lang, magkakilala. Si Apostol Pablo, itong gusto niya mangyari. Pursuit of Christ. Knowing Christ intimately. Hindi kakilala niya lang sa ating Panginoon intellectually, ang ginawa niya Jesus, kundi sa pamamagitan ng mga karanasan niya, even in sufferings. Alam niya na kasama niya si Jesus. Alam niya na lahat ng yon ay nagkakalakip-lakip na gumagawa. Alam niya na ito ay inallowed ni Jesus Christ. Alam niya na hindi siya nag-iisa. Yun ang ibig sabihin nito ng ating ni Apostol Pablo. Knowing Christ intimately. I want to know Christ. Yes. To know the power of His resurrection and participation in His sufferings. Kaya yung pain, iba na perspective ni Apostol Pablo eh. Yung binanggit ko sa inyo, na nilalati ko siya, na siya ay kinukulong dahil sa pangangaral sa ating Panginoong Kristo, hindi niya tinitingnan yun negative. Kundi tinitingnan niya yun, mga kapatid, on the perspective of Jesus Christ. Alam niya na yun ang paraan para lalo pa niyang makilala ang ating Panginoong Hesukristo. Tingnan po natin ang pangatlo. Ito, maganda. Resurrection. Ang gusto niya, intimate relationship, pursuing Christ. Ano pa ang gusto niyang maranasan na tungkol kay Jesus Christ? Yung resurrection. Kasi si Jesus Christ nag-resurrect eh. Siya hindi pa eh. Hindi pa siya nagre-resurrect. Bodily resurrection tinutukoy ko. So hindi pa siya nagre-resurrect. So gusto niya, meron siyang hope. Na mamatay man ako ngayon. Sabi niya gano'n, ano man ang mangyari sa akin, mamatay man ako sa kulungan, bugutan man nila ako ng ulo, ano man ang gawin nila sa akin, magre-resurrect ako. Mabubuhay akong muli. Yun ang tinutukoy dito. At sabi niya, by any means, I may attain to the resurrection from the dead. Alam niya na yung buhay niya ay hindi yun ang katapusan. Yung death ay hindi yun ang end. Kung hindi, mayroong susunod dito. At siya ay magkakaroon ng resurrection. Ano ang dahilan? Sinulat niya sa 1 Corinthians. Sinulat po niya yon. Na si Jesus Christ ay firstborn. Ibig sabihin ng firstborn from the dead na nag-resurrect, ibig sabihin nun, more to come. Marami pang magre-resurrect
na yung body resurrection ni Jesus Christ, yun din ang magiging katulad ng mga susunod na magre-resurrect. Yun ang inaasahan niya. Yun ang hope niya. The bodily resurrection. Kailan mangyayari ito? Sinulat niya rin yan Sa 1 Thessalonians chapter 4, 16 to 17. Sa second coming. Pag dumating si Jesus Christ, rapture, unang mabubuhay lahat ng mga patay. Si nanay, si tatay, si tito, si kuya, yung katabi mo kung mauuna siya, yung nasa kaliwa mo, yung nasa likod mo, kung mauuna sila, yung nasa harapan mo, kung mauuna lang sila, Yun ang unang magre-resurrect. Yun ang inaantay ni Apostol Pablo. Hindi naman naganap doon samantalang sinusulat niya. Pero, mga kapatid, yung mga nandirito, sabi natin, during the rapture, nabuhay, rapture, alam yan, na mawawala na lang dito. Ano ba? Tayo dito. Kunyari, meron dito na, sabi na, mahigit 200 tumanggap sa ating Panginoon. Mapupunta yan. So, ginawa ko, itong 1 Thessalonians, chapter 4, verse 16, pinag-generate ko ito illustration purposes lang naman, mga kapatid. Pinag-generate ko ang AI na naman, paano niya i-interpret ang 1 Thessalonians, chapter 4, verse 16 to 17 sa UAE. Ito yung lumabas. Ang lumabas, Dubai. Lumabas mga building ng Dubai. Pagkatapos yung mga Christians na resurrect, sabi ko, itong bias itong AI na to. Sinabi ko, tinype ko, United Arab Emirates, ang lumabas, Dubai. Yun ang kakilala ng AI. Ginawa ko ay, prinam ko uli, Abu Dhabi. Abu Dhabi na, pinwersa ko siya. Ito naman po ang nangyari. O, di naging Abu Dhabi na. Karoon ng yan yung mangyayari ang resurrection at anytime na nandito tayo sa lugar ng Abu Dhabi. Lahat tayo na tumanggap sa ating Panginoon ay yung mga nauna namatay bubuhayin pagkatapos tayo na natitira ay sasalubungin ng ating Panginoong Jesucristo in the air. Pero lang ako isa napansin. Walang Pilipino. Hindi ba napansin? Ako, pala-obserba ako Pala-obserba ako. Ginawa ko, sabi ko, ano ba naman to AI? Pag pinapram kita kung ano-ano binibigay mo sa akin. Ginawa ko, mga kapatid, lagyan mo ng Pilipino. At ilagay mo sa church. Ayan naman na lumabas. Oo, problema, may mga naiwan. Itong mga nasa baba, mga naiwan yan. Mga hindi tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Pakisabi mo sa katabi mo, baka ikaw yun. Baka isa ka doon. Hindi tayo ron. Hindi po tayo dyan. Ang point ni Apostol Pablo ito, gusto niyang maranasan yung mga naranasan ni Jesus Christ. At ang isa doon, mga kapatid, resurrection. Alam ko, mangyayari kay Paul yun. Alam ko, ang soul ni Apostol Pablo, nasa langit na. Pero yung body niya, nandirito pa rin. Kung putulan siya ng ulo, hindi ko alam kung saan nilibing. Agnas na yan, mga kapatid. Agnas na yan. Abo na lang yan. Pero pagdating ni Jesus Christ, mga kapatid, ire-resurrect lahat yun. Ire-resurrect lahat yun. Mangyayari yun. Mangyayari po yun. Sapagkat yan ang nakasulat sa Scripture. Tingnan naman natin ito. Pressing toward the goal. Pagka meron kang goal, pag meron kang pinupuntirya na tinatawag, excited ka, di ba? Andun yung andun yung pagpupursige mo Tulad namin, pag nakapagbakasyon ka, ang tinitingnan mo uli, yung susunod, kauuwi mo pa lang dito, susunod na bakasyon. Ngayon pa lang, nagtitingin na ako ng ticket Yung ganun. Oo, nagtitingin na po ako ng mga sila ticket. Alam mo nyo yan. Alam na lahat yan, yung mga nagbabakasyon. Bakit? Meron ka pinupuntirya Meron kang gustong mangyari. So, lahat ng yon, mga kapatid, lahat ng effort mo, at pagkatapos, excited ka na inaantay yun. Tulad, halimbawa, nagpapaaral ka sa iyong mga anak, 4 years na naging 7 years, inaantay mo na matapos siya. Anak, kailan ka matatapos? Next SEMS. Ang hirap ka nun. Pero excited ka inaantay mo na matapos ang iyong mga anak. Alam mo na darating naman yon. Ito naman si Apostol Pablo. Ang ginagawa niya, alam niya na may goal. Ang ginagawa niya,
pressing toward the goal. Paano paraan? Kalagay naman forgetting what lies behind. Brothers and sisters, I do not consider my life yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is lie behind and what is behind and straining toward what is ahead. Yun ang tinitingnan ni Apostol Pablo. Yung mga bagay na nakaraan. Sabi ko, ano kaya ang mga bagay na nakaraan ni Apostol Pablo? Yung kanyang mga past failures. Siguro nakaka-relate tayo dyan. Lahat tayo, mayroong past failures. Meron tayong pagkakamali. Meron tayong mga sabi. Meron tayong mga nakaraan. Mga nakaraan. Pero pinatawad na yun ng Diyos. Patawarin mo na yung sarili mo. Kalimutan mo na yun. Dahil hindi ka makapag-move forward. Hindi ka makapag-move forward hanggat hindi mo kinakalimutan yan. Yung mga dati mo forever, akala mo forever, kalimutan mo na yun. Kalimutan mo na yun, mga kapatid. Wala na mangyayari doon. May asawa na yun. So move forward. Move forward. Kung nagkamali ka man, merong mas maganda na nakalaan ang ating Panginoon. Katulad ng binanggit ko sa inyo, merong wino-work out ang ating Panginoon. Baka nga this year, ipanganak na yon. Yung inaantay mo na ibibigay na forever sa iyo ng ating Panginoong Diyos. Saan ba yan? Ito ang sabi sa past failures. Ito ang sabi niya, ilibing mo na. Sabi, ilibing mo na sa limot yan. At huwag mo nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, tingnan natin kung ano yung ginagawa ng ating Panginoon Diyos sa buhay po natin. Past failures, kalimutan na po natin yan. Hindi po makakatulong sa atin yan by moving forward. Meron pang isa Ito, past success, mga nagawa mo, mga accomplishment mo, akala mo ay tapos na buhay. Ang illustration ko kahapon dito ay yung retirement. Akala mo, pagka nag-retired ka, tapos na ang buhay mo. No, hindi pa. Meron pang panibagong pinagagawa sa iyo ang ating Panginoong Diyos. Hanggat hindi pa, tawag namin sa mga matatanda, no? Hanggat hindi pantay ang paa mo, tuloy-tuloy ka maglilingkod sa Diyos. Hanggat hindi ka tinatawag ng Panginoon, tuloy-tuloy tayong maglilingkod lang sa ating Panginoon. So, yung mga past success na wag nating gawin, na ito'y nagiging hadlang, straining forward what is ahead. I press on. Ibig sabihin nun, nagsusubikap siya, lahat ng resources niya, lahat ng bagay ginagawa niya, makamit lamang niya yung ipinagagawa sa kanya ng ating Panginoong Diyos. Ang tinitingnan niya forward, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tuloy na po tayo. Personal reflection. Are we stuck in regret or complacency? God calls us to keep moving forward in faith. The Christian life is not a sprint, but a marathon. Persistence is the key. Tuloy-tuloy lang, mga kapatid. Focus lang. Single-minded devotion. Conclusion natin, knowing Christ is our greatest joy. Sa yung pinaka na pwede nating makamit sa buhay natin. Not religion, not rituals, not any material things. Siya lang na magbibigay sa atin ng greatest joy at highest calling. Christ above all, one passion, no turning back. Paano natin pamumuhay ang ating pong pag-aaral sa araw na ito? Kalimutan na natin ang ating mga nakaraan na nagiging hadlang para makapaglingkod tayo at mapursu natin kung ano man yung pinapupursu sa atin ng ating Panginoon. Live for Christ alone. Keep pressing forward. God bless us all, mga kapatid.